Bakit yan ang kurso o profession mo? Gusto mo ba yan? O gusto ng mga magulang mo? O naakit ka ng mga barkada mo na yan ang kunin? Ano nga ba ang tamang gawin? Good day, si Sir Mark ito. Tara, alamin natin yan sa Soren Kierkegaard's philosophy. Si Soren Kierkegaard ay pinanganak sa Copenhagen, Denmark. Siya ay pinalaki mula sa isang debotong Christian household kasama ang kanyang ina na si Anne Sorensdatter at ang kanyang ama na si Michael Pedersen na isang pious man. Nag-aral siya ng theology sa University of Copenhagen. Dito siya na-engage sa mga religious at philosophical ideas at kinakitaan siya ng angking talino at mapag-usisang pag-iisip. Ang kanyang personal na buhay ay katatagpuan ng series of romantic relationship na nagwakas sa mapait at hindi inaasahang pangyayari. Naputol ang pakikipag-ugnayan niya sa kanyang nobya na nagkaroon ng matinding epekto sa kanya. Ito ay nakaimpluwensya sa kanyang gawaing philosophical. Namuhay siya ng madalas na mapag-isa at ginugol ang sarili sa pagsusulat. Ang kanyang mga gawaing philosophical ay higit na nakaimpluwensya sa filosofiya ni Sartre, Heidegger at Camus. Bagamat hindi niya ginamit ang salitang existentialism, siya ang kinikilalang father of existentialism dahil siya ang unang pilosopo na nag-engage sa gawain na existentialism. Ang existentialism ay isang philosophical na kilusan na nagbibigay diin sa karanasan natin upang matukoy ang kahulugan ng ating pag-iral sa mundong ito. Para sa kanya, ang pag-iral natin sa mundong ito ay maunawaan sa pamamagitan ng pagkabalisa o anxiety, alienation, at paghahanap ng kahulugan sa isang walang malasakit na mundo. Pininiwalaan niya na tayo ang sole responsible sa pagbuo ng meaning sa ating sariling buhay. Ito ay ginagawa natin sa bawat pagpili natin ng mga desisyon sa buhay. Tayo ang tanging may pananagutan sa pagbibigay ng kahulugan sa sarili nating buhay. Ibig sabihin, hindi ang ating nanay, tatay, kapatid, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, nobyo, nobya, asawa, o mga anak ang responsible sa paggawa natin para sa sarili nating buhay. Kaya kung gagawa tayo ng sarili nating desisyon, makinig tayo sa kanila, pero tayo pa rin ang gagawa ng desisyong iyon para sa ating sarili. Kung sakali man na tayo ay mabigo, wala tayong ibang sisisihin kundi ang ating sarili dahil tayo ay ang nagpasyang gawin at piliin iyon. Kung gusto mong maging nurse, abogado, ininyero, psychologist, pari o madre, flight attendant, accountant, piliin mo ito dahil ito ang gusto mong maging propesyon, hindi dahil sabi ng mama mo, ng kaibigan mo o kung sino man. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karanasan sa buhay. Ang mga karanasan sa buhay ang nagbibigay ng kahulugan sa atin sa pag-iral o exist sa mundong ito. Para sa kanya, bahagi ng ating pag-exist sa mundong ito ang pagharap sa mga hamon ng freedom, pagpili o choice, at anxiety o pagkabalisa. Ayon sa aklat niyang The Concept of Anxiety, ang anxiety, pagkabagabag, pagkalito, nagugulumihanan o pag-aalinlangan ay mahalagang bahagi o integral part ng kalagayan natin bilang tao. Ibig sabihin, para kay Kierkegaard, bahagi na ng ating buhay ang anxiety. Naniniwala siya na ang pagkabalisa ay isang pangunahing aspeto ng pag-iral natin at ito ay kaakibat ng ating kamalayan o consciousness. Iniugnay ni Kierkegaard ang pagkabilisa o anxiety sa karanasan natin sa kalayaan at pagpili. Nakararanas tayo ng anxiety dahil tayo ay may kailangang piliin mula sa mga options at niyayakap natin dito ang pananagutan o responsibility. Nilarawan niya ang pakiramdam ng pagkabalisa o anxiety bilang ang pagkahilo ng kalayaan o dizziness of freedom. Not to choose between options is also a choice. Ang hindi natin pagpili sa mga choices ay isa na ring pagpili o paggawa ng desisyon. Kapag napansin natin na may malaking kakayahan tayong pumili sa mga bagay-bagay na nais nating gawin o piliin, nahahantong ito sa karanasan ng pagkalito
o pagkahilo. Ayon kay Kierkegaard, sa ating pagkabalisa o anxiety, dito rin pumapasok ang ating pagpili na maaaring lumihis tayo sa sinful choices o critical. Pag tayo nakakaranas ng anxiety, either makagawa tayo ng kabutihan o kasalanan, kaya tayo nalilito. Sa pagkakataong ito, nagiging responsible tayo sa moral para sa ating mga pagpili. Nakita ni Kierkegaard na ang pananampalataya o faith ang isang paraan upang harapin at malampasan natin ang pagkabalisa o anxiety. Naniniwala siya na sa pagtitiwala natin sa Diyos at pagyakap sa ating pananampalataya, tayo ay makahahanap ng kalinawan para sa ating sarili. Freedom comes before the choice. We feel anxious because we have freedom. It is a manifestation that we are free. Ang kalayaan o freedom ay ating nararanasan bago tayo pumili sa mga pagpipilian o choices. Nakakaramdam tayo ng pagkabalisa o anxiety dahil tayo ay may kalayaan o freedom. Ibig sabihin, bahagi ng ating pag-exercise ng freedom ang pagkabalisa o anxiety kasi may option tayong pwedeng gawin. Sa tuwing nakararanas tayo ng pagkabalisa o anxiety, ginagarantiya nito na tayo ay may kalayaang pumili. Sa phenomenology ang isang paraan ng pag-iisip tungkol sa kung paano natin nararanasan at naintindihan ang mundo sa paligid natin. Para kay Kierkegaard, maunawaan natin ang karanasan at pag-iral natin sa mundong ito sa pamamagitan ng masusing pagtingin sa ating sariling mga iniisip, damdamin at mga karanasan sa buhay, our thoughts, feelings, and experiences. Ang mga nabanggit ay basihan din sa field ng psychology. Halimbawa, sa isang pagkakataon na nakaramdam ka ng saya, kalungkutan o pagkalito, isipin mo kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Ano ang tumatakbo sa isip ko? Saan nanggagaling ito? Why did I feel that way? What was going on in my mind? Where is it coming from? Hinikayat tayo ni Kierkegaard na gawin ang ganitong uri ng pagsusuri sa sarili. Makatutulong ito upang maging aware tayo sa mga bagay na ating pinipili at pinagpapasyahang gawin. Saan ito nanggagaling? Sa kanyang aklat na Either or, tinangka nitong ilahad ang iba't iba nating pagpili upang mamuhay sa mundong ito. Tinukoy ni Kierkegaard ang iba't ibang paraan ng pamumuhay sa dalawang pamamaraan. Maaaring nag-uugat ang ating pamumuhay sa paghahanap na masumpungan ang pansariling kasiyahan o living for pleasure. Sa living for pleasure, saklaw nito ang paghahanap natin ng kasiyahan tulad ng pagiging adventurous sa new and exciting experiences, pagpunta sa mga kasiyahan, pagsubok ng mga bagong pagkain, at iba pa, o maximizing pleasure. Habang mayroon namang namumuhay upang magtalima sa prinsipyong moral. Sa living by strong moral principle, inuuna natin na mamuhay sa paggawa ng tama, pagiging responsable sa ating mga ginagawa, at pagtalima sa moralidad. Para kay Kierkegaard, pansariling kasiyahan man o pagtalima sa prinsipyong moral, tayo ang nagpapasya at pumipili nito. Sa aklat niyang Fear and Trembling, sinuri ni Kierkegaard ang isang kwento mula sa Biblia tungkol kay Abraham at sa kanyang anak na si Isaac. Inihiling ng Diyos kay Abraham na gumawa ng isang bagay na sobrang hirap at nakakatakot, ang isakripisyo ang kanyang sariling anak. Ito ay upang subukin ang pananampalataya at pagsunod ni Abraham sa Diyos. Sa kwentong ito, siniyasat ni Kierkegaard ang thoughts, feelings, and experiences. Pinahahalagahan ni Kierkegaard ang ating pananampalataya dahil kaya nitong gawin ang mga bagay na tila imposible kahit pa may matinding emosyon ang gagawin nating pagpili sa buhay. Sa kanyang aklat na The Sickness Unto Death, siniyasat ni Kierkegaard na isang karaniwang karanasan ng maraming tao, ang kawalan ng pag-asa o despair. Ayon kay Kierkegaard, ang despair ay isang malalim na kalungkutan o kawalan ng pag-asa na maaaring pumalit sa ating inner self. Kung ang despair ay bahagi lamang ng ating buhay, may kakayahan ang despair na maging bahagi mismo ng ating inner self. Para sa kanya,
Hindi lamang tayo dumadaan sa kawalan ng pag-asa o despair sa buhay, ngunit ito ay tila bahagi ng ating pag-iral kung saan may kakayang maapektuhan ang pagtingin natin sa kahulugan at purpose ng ating buhay sa mundong ito. Sinisikap ni Kierkegaard na maunawaan kung bakit ganito ang nararamdaman natin at kung ano ang kahulugan nito sa ating buhay. Ang kawalan ng pag-asa o despair ay hindi lamang bahagi ng emosyon para sa kanya, ito ay napupunta sa kaibuturan o core ng ating pag-iral sa mundong ito. Nakikita niya ito bilang isang uri ng sakit na nakakaapekto sa ating kaluluwa. Ang pamana ni Soren Kierkegaard ay nagkaroon ng malalim na epekto sa existential philosophy. Naabot din ng kanyang gawa ang theology, psychology, panitikan, kaisipan at self-examination. Ang kanyang pagtatangkang alamin ang kalaliman ng karanasan o core experiences ng tao ay patuloy na sumasalamin sa pagsubok sagutin ang mga tanong sa pag-iral o existence, pananampalataya o faith, at personal authenticity sa pag-iral natin sa mundong ito.